7 years na pala ako dito sa Saudi Arabia nagtatrabaho. Dito ko rin nahanap ang aking minamahal at dito ko rin binuo ang aking pamilya. Nagtrabaho ako dito bilang isang dental technician na gumagawa ng mga pustiso. Dito ko rin naranasan na magkaroon ng sariling sasakyan. At ngayon, nagdesisyon na ako na mag-resign. I'm fine. Yeah, let me see. I hear bad news why you need to go. Yeah, I need to. We modify your salary here, and then you can go maybe every 3 months. That's why. Kalas, no problem the money. I just want to be with my family. Because I think to what you need, we will give it to you, and you have two choice. Bring your family again, and we will help you, give you additional salary. Or you let them in Philippines, and you go if you need every 2 months go. No, but Kalas, already we talk about this. That's the problem. Think another thinking. Decide for you what you need, always with you. It's already because we want to be with our family. If you need to stay here, now you are qualified in technician, not new. You have now vision. So, what salary you need, you will take because you make good work. Understand me? Yeah. So I need you to think it another time. If you need to stay, what you need, you will take. Because now we need you because now you understand all the round of work. How can we work? How can we make the tools like that? Not like before when you come here. Yeah. You work only one side. Now you work. Yeah. Also. Yeah. So I need you to think another time. What you need, always. If you need to go today, we can restrict you. What I tell you, think another time. What you need, we are with you. Sobrang ganda ng offer nila sa akin pero pinili ko ang makasama ang aking pamilya. So ngayon na araw, nagpapaalam na ako sa lahat ng mga katrabaho ko na naging kaibigan ko dito sa Saudi Arabia. Come. No problem, come. Yes. Ano na kuya, video? Oh, video. Nagod ka. Let's say maasa مع السلامة كلنا. See you inshallah. Philippines. It's in Philippines. More fun in Philippines. Oh, post. Yeah. Bye-bye, Mama. Take care. Bye. See you. God bless you. Good luck. Bye-bye. Good luck. At ito nga pala yung amo ko na sobrang napakabait. Sa lahat ng mga hinihingi ko, lalo na pagka-shadban sa utang, lagi niya ako pinagbibigyan. Kaya napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Inshallah. Welcome ako. Inshallah. At ito na yung huling gabi ko dito sa Saudi Arabia. At nag-decide ako na i-treat ang aking mga kasama sa bahay. Yung mga kasama ko sa bahay na napakababait din. Na mismo kahit mga anong ulam, may lagi nila akong inaalok. Parang ano mo na rin sila, mga pamilya. Niyaya ko sila na kumain sa labas dahil nga lagi nila ako nililibre ng ulam. Sa 7 years ko dito sa Saudi Arabia, malaki ang pagpapasalamat ko dahil kahit ako ay ibang lahi ay tinanggap nila ako na magkatrabaho dito sa Saudi Arabia. O rin kasi nakilala ang pamilya ko o ang misis ko at dito na rin ako nagkaanak at bumuo ng sarili kong pamilya. Dito ko rin naranasan yung mga bagay na mga dati na pinapangarap ko na di ko akalain na makakamit ko.
Yung mga pagsubok sa buhay na hindi ko akalain na kaya namin lampasan. Kahit medyo mahirap pero kinakaya. Lalong-lalo na nung naaalala ko nung unang araw ko dito sa trabaho ko. Na ayaw ng mga doktor yung aking trabaho. At nawawalan na ako ng pag-asa nun. Dahil baka bigla nila akong pauwiin. At buntis pa naman yung misis ko nun. Pero sa aking panalangin at pagpupursigi ay nakuha ko rin yung gusto nila. Talaga lang huwag ka lang pahing hihinaan ng loob sa buhay. Samahan mo na ng panalangin at pagsisipag. Nung akala mong wala ng pag-asa ay meron pala. Hindi nga sa kasabihan, habang may buhay may pag-asa. Tuloy-tuloy mo lang yan kahit anumang problema ang dumating sa'yo. Kaya mo yan. Samahan mo ng panalangin at dasal. Nung nag-struggle ako sa trabaho nun, ang nabasa ko lang quotes na naalala ko na if there is a problem, there is always a solution. Yun ang pinaka naalala kong quotes na kung may problema ka, laging may solusyon yan sa problema mo.